Hiyawan ng magkakaibigan ang maririnig sa loob ng isang pasikot-sikot na daan o mas kilala sa tawag na maze. Sumali kasi ang grupo nila Christian sa palarong inilunsad sa lugar nila Jofrel sa San Diego, lungsod ng Mindanao. Piyesta kasi roon at may mga peryahan na nagkalat. Isa na nga roon ang patimpalak na Giz a Maze na binubuo ng 4 na miyembro. 10,000 ang makukuha ng mga mananalo, kaya naman naengganyo ang magkakaibigang Jofrel, Christian, Jody at Joshua na sumali. Kasi akala nila paunahan lang na makakalabas sa dulo ng pasikot-sikot na daan. Nababalot ng kadiliman ng paligid dahil gabi na at wala pang isang bituin na makikita. Ngunit nagpatuloy pa rin ang magkakaibigan. Masaya pa sila sa una at ikatlong tanong dahil madali lamang ito. Ngunit nawindang ang kanilang isipan dahil sa ika-4 na tanong. Sapagkat pahirap ito ng pahirap at sa bawat pagkakamali, may naririnig silang sumisigaw sa kabilang pader na para bang nasasaktan. Ngunit binaliwala ng magkakaibigan iyon dahil hangad nilang makuha ang 10,000. Hinawakan ni Jofrel ang kamay ni Jody upang madali silang makatakbo sakaling bumukas ang pintuan. Nang dahan-dahan na itong bumukas dahil tama ang naging sagot ni Christian. Ngunit imbis na tumakbo, biglang napatigil si Jofrel dahil sa bumungad sa kanya ang pugot na ulo ng ibang kalahok. Sumisirit pa ang dugo nito sa leeg at napuno ng pulang mantsa ang sahig. Mabuti na lang at bumalik sa tamang pag-iisip ang binata. Kaya hinatak niya ang mga kaibigan palabas ng kwartong iyon. Napaupo si Joshua sa sahig dahil alam ng binata na hindi na maganda ang nangyayari sa paligid. Mali na talaga ito. Kanina ko pa naririnig ang mga sigawan sa paligid, ngunit di ko lang pinapansin. Nag-aalalang tura ng binata. Kailangan na nating masagot ang lahat ng katanungan upang makalabas tayo. Sigaw ni Jofrel para pakalmahin ang mga kaibigan. Itinaas naman ni Christian ang kanyang kamay at ipinakita ang tatong naroon. Sumisimbolo ito ng kagitingan, isang agilang nag-aapoy. Napangiti naman si Joshua at pinakita niya rin ang kanyang tato. Silang magkakaibigan ay may tatak na ganoon, tanda ng kanilang tiwala sa isa't isa. Ngunit muling nagbigay ng katanungan ang kwartong kinaroroonan nila. Kung ang hayop ay kumakain, ano naman ang ginagawa ng ibon? Tumutuka! Sabay na sigaw ng magkakaibigan. Kaya bumukas muli ang pintuan, ngunit nasaksihan nila ang pagdukot ng mata sa isang kalahok. Dinukot ito ng isang nakaitim na nilalang na may dalang karet. Kumaripas sila ng takbo pabalik sa kabilang kwarto. Nabigla pa sila dahil may mga pintuang hindi nakasarado. Ngunit napakaraming dugo ang nagkalat sa mga silid na iyon. Ayoko na, gusto ko nang umuwi. Humahagulgol na saad ni Jody. At mas lumakas pa iyon nang sa pagpasok nila ay isang babaeng nakabaliktad ang katawan at nakaharap ito sa kanila na nakangiti. Para itong gagamba ngunit ang ulo ay nakatingin sa kanila. Napasigaw ang dalaga nang nakita niyang tumakbo patungo sa kanila ang babaeng nakabaliktad ang katawan at ulo. Mabuti na lang at mabilis na isinarado ni Joshua ang dahon ng pinto. Kaya muli silang naganap ng mapapasukang kwarto, iyong wala ng tanong na maaaring sagutin. Umaasa na lang ang magkakaibigang makakalabas sila sa sitwasyong kanilang pinasukan. Dahan-dahan silang naglakad para hindi mapansin ng mga bantay sa iba't ibang pintuan. Nang biglang may nahulog sa harapan nilang 4. Putol na katawan ng isang babae. Nangingisay pa ito
Tanda na bago lang ito nangyari. Mga mamamatay taong naririto. Sigaw ni Jofrel sa mga kaibigan. Ngunit ang matinis na sigaw ni Judy ang umagaw sa kanilang atensyon. Nakatingin ang dalaga sa itaas na bahagi ng silid, kaya sinundan iyon ng mga binata. Nakita nilang gumagapang papalapit sa kanila ang babae na may baliktad na katawan. Mabilis namang hinila ni Joshua ang kamay ni Judy papunta sa ibang direksyon. At kumaripas naman ang takbo si Jofrel at Christian patungo sa ibang bahagi. Hinihingal si Joshua habang nakaupong tinitingnan ang pinanggalingan nila. Kaya hindi niya napansin ang dahan-dahang pag-ikot ng ulo ng kanyang katabi. Napansin naman ng binata na hindi sumasagot si Judy, kaya nilingon niya ito. Napasigaw na lang sa takot ang binata dahil ibang babae ang kanyang kasama at mahigpit pa itong nakahawak sa mga kamay niya. Sino ka? Natatakot na tanong ni Joshua sa kabila ng takot na nararamdaman ng mga oras na yon. Ngumiti lang ang babaeng kasama niya at may inilabas itong patalim na singpula ng dugo at agad itinarak sa dibdib ng binata. Agad bumulwak ang masaganang dugo na nagmumula sa puso ni Joshua. Ni hindi man lang makasigaw ang binata dahil ginilitan agad ito ng leeg. Ngumiti naman ang misteryosong babae at nakita lahat iyon ni Judy. Muntik pang mabisto ng salarin na nasa malapit lang ang dalaga. Takot at hindi na alam kung ano ang gagawin. Patay na si Joshua at hindi niya alam kung buhay pa ang dalawang kaibigan. Ngunit hindi makagalaw sa pinagtataguan ng dalaga dahil nakita niyang papalapit sa kinaroroonan niya ang babaeng pumaslang kay Joshua. Kumakanta pa ito ng isang himig ng pampatulog. Papalapit na ng papalapit ang mga tunog ng yapak hanggang sa biglang napasigaw ang dalaga dahil bumagsak sa harapan niya ang pugot na ulo ni Joshua. Nakadilat pa ito at nakaluwa ang dila. Presko ang dugong tumutulo mula sa naputol na leeg. Tulong! Hinging saklulo ng dalaga. Narinig naman iyon ni Christian at Jofrel. Agad nilang pinuntahan ang pinanggagalingan ng sigaw. Ngunit biglang huminto si Christian at humarap sa nagtatakang kaibigan. Taglay ang kakaibang ngiti. Maya-maya pa, biglang narinig na nagsalita mula sa kung saan. Para sa huling katanungan, kung sino man ang makakasagot ay siyang makakalabas ng buhay. Saad ng misteryosong tinig. Ang kamay ay 3, ngunit ang isa ay nakatago. Isang palaisipan na hindi kailanman masasagot. Kaya kinuha ni Jofrel ang nakita niyang tubo at naghanda sa maaaring mangyari. Napaiyak naman ang binata nang marinig niya ang sigaw ni Judy mula sa kabilang silid. Humihingi ng tulong ngunit halatang nahihirapan na magsalita. Maya-maya pa ay muling natahimik ang paligid. Christian, ano nang gagawin natin? Untag ng binata sa kaibigang kanina pa nakayuko. Dahan-dahan itong tumingin sa binatang si Jofrel. Taglay ang matalim na mga mata. Patawad kaibigan, ngunit marami ka ng alam. Kaya mas mabuting malaman mo kung bakit nangyayari ito. Saad na nakangiting si Christian. Membro pala ng kulto o samahan si Christian. At taon-taon, kailangan niyang makaipon ng 13 ulo mula sa mga pinili niyang mga tao. At iyon ang mga kaibigan niyang may tato na katulad sa kanyang kamay. Pangalawang grupo na sila Jofrel sa mga naging biktima nila Christian. Magkaibigan tayo. Iyon lang ang tanging naisigaw ng binata bago humiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Pinapatagal mo pa kasi, kaya ako na ang nagkusa. Saad ng misteryosong babae na dala-dala ang pugot na ulo ni Judy.
Ilan na lang ba ang kulang? Tanong ng binata dito. 3 na lang. Ngunit magpapahinga muna tayo. Dahil mukhang nakakalata na ang ibang pulis sa ginagawa natin. Kabilang sila sa organisasyong pumapatay ng tao upang ialay sa kanilang kinikilalang Panginoon. Ang mga katawan naman ng kanilang mga biktima ay kanilang ginigiling upang ibenta sa palengke. Walang maiiwan na bakas. Planado lahat ng samahan kung paano nila maililigaw ang batas. Kaya palipat-lipat sila ng lugar upang makapambiktima at matupad ang pangarap ng samahan na mabuhay ang itim na Panginoon na siyang ama ng babaeng nakabaliktad at asawa ng babaeng pumapatay. Marami rin silang kakamping nasa katungkulan kaya hindi sila agad nahuhuli. Ano kayang susunod kong pangalan? Tanong ni Christian sa babaeng may dalang 2 pugot na ulo. Arnel, iyan ang susunod mong pangalan. Sagot ng babaeng nababalot ng dugo ang katawan. Nagtawa na naman silang dalawa kaya hindi nila napansin ang pagmulat ng mga mata ni Jofrel. Kahit na ito ay isang pugot na ulo. At lihim iyong ngumiti na parang may buhay pa. Ang itim na anino ng kanilang pagkatao ay hindi maitatago kailanman.